Pinaka-problema daw, sabi ni Bossing, na overload niya. Nasobrahan sa speaker, kinargahan niya ng mas mataas na watts hanggang sa merong tumirik. Nag-protect daw. 110 na naman na amplifier. Okay, 110 ito. DAM, ang brand name nyo, DAM. Tapos kay Sir Elber Quimado. Kay Sir Elber Quimado, maraming salamat sir ha. Shoutout sa iyo. Tapos kung ano to avid customer follower na natin kasi nakapagpagawa na siya ng parang CA18 yata or CA20 na power amplifier. Ngayon, ito may dinala ulit siya sa atin na 110 na power amplifier. Power amplifier siya kasi wala siyang tone control. Kaso lang, medyo mababa lang yung watts niya. Angas ng forma niya, simple lang oh. Ganito lang forma niya. Ito yung pinaka master volume, naka stereo siya, tapos ito daw yung balance niya. May balance kasi siya. Okay, 110 ito guys ha. Inulit natin 110. Ngayon, ang pinaka problema daw, sabi ni Bossing, na overload niya. Nasobrahan sa speaker, kinargahan niya ng mas mataas na watts hanggang sa merong tumirik. Nag-protect daw. And then ito, binuksan na niya. Siya yung nagbukas nito ha. Siya yung nagtanggal ng tornilyo. Ngayon, pag check ko, or siyempre tiningnan niya rin, wala naman daw siya nakitang may umusok ano man. Ay, siyempre, hindi naman niya alam gawin yun. Kaya dinala rito sa atin. Ngayon, ito yung poproblemahin natin. Sana magawa natin. Ito yung pinakalaman loob nyo. Sa totoo lang guys, ang 110 na amplifier, nagagandahan talaga ako. Lalo nito, simple-simple lang yung forma nyo. Napaka-kwan niya. Yung para sa akin, yung maangas kapag 110. Kasi alam mo naman, pag 110, Japan, Orig, magandang tunog ang ibibigay sa'yo. Yan, magandang tunog. Kaso nga lang, kapag ipang-bibis mo to, tapos overload pa, sibak talaga. Tulad nito, 1 pair lang siya, oh. Kaya, para sa akin, mas maganda to pang mid-high mo siguro, tapos, bili ka na lang ng mga made in China na, na pang-bibis mo. Ayan, pwede. Kasi sayang, ba? Sayang ng pyesa, ng unit na to. Ganda ng tunog, eh. Sayang lang na overload ng Bossing. Ngayon, simulan to i-troubleshoot. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Meron akong nakitang problema rito, or nakita ko na yung kung saan side ang may problema. Itong side na to, isang channel. Itong side na to is buo. Itong side na to ang may problema. Ngayon, ito yung pinaka-problema niya, oh. Short na yung output transistor. Tapos, ang ginamit dito is C5100. C5100, tapos A1908. Ito, shorted to, oh. Pakita ko sa inyo, ha. Ito, shorted siya, oh. Short. Oh. Tapos, itong kapares niya, short din, siyempre. Tapos, dito sa may kabilang side, pansinin mo, hindi siya short, oh. Good to dito. Tapos ito, good din. Dito, shorted talaga siya, oh. Yan, shorted. Short. Tapos, itong isa na open. Ito to, open to. Yung maliit na resistor nito, parang 10 ohms yata ang value nito. Ito. Maliit na to. Parang 10 ohms yata yan. Kasi itong kapares niya, parehas lang sila ng forma, pansinin nyo. Kaya may guide ka. Ito dito, pansinin nyo, short to. Yan, parang 10 ohms yan, eh. 10 ohms. Tapos itong isa, 10 ohms din to. Buo. Tapos dito sa may kabilang side, buo rin to. Nangitim lang pero buo. Yan. Buo siya. Tapos ito para sa may emitter niya, or base yata to. Okay, buo rin ito. Tapos sa may kabilang side, okay, buo din. Ito, pansinin nyo, hinambing natin sa may kabila. Okay, buo din. Tapos dito, okay, buo din. Tapos itong 33 ohms ito. Orange black. Pansinin nyo. Ayan. Buo. Tapos ito sa may kabilang side, buo din. Ito yung emitter niya pala, magkasama. Ito, yung blue key na to. Check natin. Open na to, ah. Open nga. Ito, dapat ganyan siya, oh. Tapos ito, buo. Ito, na-open na rin. Sira yung output. Siyempre, matik, open na rin tong ganitong klaseng
resistor na kuan, magkasama to sa emitter to eh. Ay buo pala, buo. Hindi lang natin na-check na maayos kanina. Porque nalawang buo. Kabila, okay buo pala, buo. Pasensya na. Yan, buo. Ngayon, ano ba gagawin natin? Hindi ko nakakalasin to. Nakalasin mo pa ba to? Kakatirin na lang to. Ang gagawin, iangat na lang to. Tapos katirin na lang natin. Patong na lang natin. Di ba? Tamad ako eh. Tapos, wala akong C5100 eh. Pwedeng ipalit natin siguro dito, NJW na lang. NJW na 0302 tapos 0281. Kasi kung i5200 natin, hindi kakasya dito. Yung Toshiba na C5200, hindi kakasya. Langanin. Wala naman to eh. Diba? Hindi kasya siya, langanin. Kaya lagyan natin ng NJW. Mas mataas naman yung value ng NJW eh. Yan. Ngayon, katiring ko to, kalasing ko muna. Ngayon, tinanggal ko na yung output. Ito siya oh. Yan, tinanggal ko na to. Pwede palang ipalit natin dito is yung B and then D. Para hindi na tayo maglagay na sa pin. Mababa lang naman supply nito, 50 volts na yung capacitor eh. Mga halos sinlakas lang ng 5 auto to. Ngayon, sira ito ah. Sira ito, shorted. Pakita ko sa inyo. Short siya. Ang tester natin. Tingnan nyo. Short to. Okay, shorted dyan. Tapos ito. Ito naman, yung base emitter niya, open na. Oh, open na siya. Pero dito sa may collector, short. Ito. Oh, shorted siya oh. Ba? Shorted siya oh. Sira yung C5100 tsaka A1908. Ngayon, yung isa, yung resistor na na-open, 22 ohms pala yun. Oh, makikita nyo, red, black. Oh, red, black. 22 ohms ito. Nakikita naman sa camera natin eh. 22 ohms na-open. Ngayon, pinalitan na natin. Ito siya oh. Yan, 22 ohms yan. Ngayon, na-check ko na yung tatlo niyan. Buo naman yan. Yung bias, tapos yung drive. Buo naman yan. Tapos ibang mga resistor, buo din. Ngayon, eto, sinalpak ko yung supply muna. Yan, sinalpak ko yung supply. Ito, yung pinaka main supply. Tapos dito is para sa may parang input buffer or input buffer to. Wala naman tone control to eh. Yan yung itong voltahe na to. Ngayon, pwede natin sukatan to ng bias. Okay, pwesto lang natin ng mayos. Yan. Ngayon, gumamit ako ng, ayan o, 110. Ito siya o. Yan, kable niya to, papunta rito. 110 volts ito. Tapos yung 110, kinunik ko dyan sa may bulb para in case na may problema, iilaw pa rin naman. Ngayon, ito yung switch niya. Ito yung switch sa likod. On natin. Okay, naka-on na yan. O, lagay natin sa 2.5. Magsukat tayo ng voltage bias niya. Tapos, mataas yung bias nito guys. Mataas yung bias nito. Yung mga Japan naman, matataas talaga yung bias nila. Kaya malinaw. So lang, mainit din. Baliktad. Baliktarin natin, testboard natin. Ayan o, tingnan nyo. Nasa 0.5 ba? Lagpas na o. Mag 4.6 na yan. Medyo mainit yan, no? Pero ganun talaga design nila. Ito, baliktad. Baliktarin natin. Ayan, normal ito. Kabilang side yan na may transistor. Ngayon, ito, ang unang sukat mo dito, papalo to. Tapos babalik. Ayan. Papalo, tapos babalik. Tapos ito, reverse natin. Papalo, babalik. Baliktad ah. Ayan oh. Okay, good na yan. Pwede na salpakan ng, pwede nang lagyan ng kwanto ng output. Ang ilalagay natin dito, B and then D. Yung pure silicone din na transistor. Naglagay na tayo ng output. Yan, B and then D ang nilagay natin. B998 saka D778 kasi wala tayong ganito. Patayong ganito. Sa totoo lang, mas mataas pa ngayong, alam ko mas mataas, tingnan natin kay parang gagal. Mataas pa yung specs nito against dito.
Yan, B778 at saka D998. PNP yan guys ha. Ang kaparis ng C5100 is itong D. Yan yung D is NPN nito. Tapos itong 1908 is PNP. B778 naman. So yan, ngayon pwede na tayong magsukat ng biasing nito. Okay, besto lang natin. Yan, ngayon sa tester natin, ito. Switch on natin. Kapag may shorted, iilaw pa rin yung bulb natin. Iilaw pa rin yan. Ngayon, on natin, dito yung switch sa likod. O yan, hindi siya umilaw. Meaning, wala nang shorted yan. Tapos dito, magsukat tayo ng voltage bias. Baliktad na lang lagi. O yan o. Taas ng bias niya no. Na normal sa kanila yan. Normal yan sa Japan. Oh. Kailangan pumarehas sa kabila. Ito yung kabila. Oh, parehas lang oh. Ito yung stock niya. Stock na output yan. Tapos dito oh. Halos na sa 0.5 talaga siya. Magpo 0.6 na. Okay na yan. Pwede na to. Pwede na nating ilaban to. Ibalik natin tapos audio test natin. Meron pa pala akong hindi nagawa kanina or na-check yung supply pala ito. Open pala to. Kaya lang pala siya nagkaroon ng resistance dahil may shorted yung output. Itong 33 ohms. Open pala to, pambira na yan. Ngayon, pakita ko sa inyo ha. Sensya na, tao lang tayo eh. Sabi ko nga sa inyo, walang perfectong technician eh. Open pala. Ito. Ayan o, dinouble check ko ulit eh. Ayan, open siya. Ngayon, wala akong 33 ohms na 3 watts. 3 watts kasi yan. Ang meron tayo is 5 watts. 5 watts ang nilagay ko. Ito siya o. Ayan, mas matibay pa yan. Okay, tapos, alam nyo kung anong ginawa ko? Hindi ako mapakali dun sa bias na sobrang taas. Halos magpo 0.6 na. Tapos yung transistor natin mainit. Medyo mainit siya. Kaya ginawa natin, binaba natin. Playing safe na lang tayo. Kasi alam nyo naman dito sa atin, ang 110 dito is minsan around 120 na. Nagbabago. Kaya playing safe tayo. Ika nga, ayan tinanggal ko yung trimmer. Yung isang trimmer na nandito sa ni-repair natin, kahit anong pihit ko hindi nag-adjust. Kaya sabi ko i-fix ko nga. Ayun, dalawang trimmer na to ha. Value nito is 201. Ay, 201. Tama ba? Ang value nito? $200 ohms lang nakalagay dito ah. Pero yung kwan, 200 ohms lang to ah. Pero iba na yung resistance eh. Kaya ginawa natin, Phoenix natin, no, ito to. Pakita ko sa inyo ha. Ang ginamit ko dito ay 1.5K. Akala ko 2K ito. 201 lang oh. Pero ang resistance nito ay yung bias plug ginamit natin is 1.5 oh. Ngayon, tingnan nyo yung kung ano yung bias na lalabas. Binaba ko, sobrang init kanina. Nilalagnat yung output. Ngayon, ito yung digital ha. Gagamitin natin ha. Digital. Okay. Ulit. Ito natin. Ngayon, medyo pinahirapan ako. Hirap din mag-calibrate. Mag-iiba talaga yan kasi ang 110 nila is 110 talaga, literal. Sa atin kasi, ang 110 dito, maabot na ng 120. Ayan, 0.38 siya oh. Tapos dito, binaba lang natin ng konti. Dito. Sakit yung kamay ko. 0.36. Konti lang naman diferensya. 0.3. Mga binaba lang natin ng minimal lang para sigurado. O, ayan. Yan yung goods na.
Yan, yung goods na. Kanina mainit, oh. Ayan, wala na, oh. Okay, ngayon, yan yung pagbalik natin. 1.5 ang ginamit natin. Ay, balik na natin yung board. Okay, nakasalpak na, kulang na lang eh. Ay, ito pala. Balik muna natin to. Kasi ito yung pinaka-lock niya eh. O, yan. Hindi mo na kailangan itali, oh. Although, pwede pa rin naman itali ito mamaya. Itali ko yan. Tapos, naglagay na tayo ng speaker. Yan, dalawang speaker. Yan, tapos itong input niya. Cellphone natin yung pinaka-source natin. Tapos yung dalawang mid-high natin. Dalawang mid-high, walang kanyan. Walang mid lang siya, walang high. Ngayon, on natin. Ito yung switch sa likod, oh. Ayan, gumagana yung fan. Okay. Ayan, nag-relay na siya. May relay naman siya, yan ang relay nyo. Tapos ito yung pinaka-master volume. Naka-stereo itong volume. Tapos ito yung balance niya. Okay, may nalagyan, kaya nalagyan yung bossing, no? Ngayon, volume natin. Wow, ganda nga to, ganda nga ng kwan, ganda nga ng vocal niya. Vocal pa lang yan, ha, wala pang high yan. Ngayon, sa isang channel, ay sa isang channel, puntahin natin dito sa may kabila, sa kaliwa. Okay, meron. Tapos papuntahin natin sa may kanan. Kailangan parehas meron. Kanan. Okay, parehas. Gitna natin. Ganda yung balance siya. May gitna talaga siya, oh. Oh, wala na yung music. Antay tayo. Nawala yung music. Ayun, oh. Okay na. Yun lang, guys. Hanggang dito na lang. Paabain pa ba natin yung oras natin? Na-overload lang ni bossing daw to. Kaya kwan siya, nasira. Ngayon, ayan ang ginamit natin, ha. B778 tsaka D998. Para sa akin, mas mataas pa yung kwan yan. Yung specs. Siyempre, sangkin lang kasi ito eh. Ayan, tapos, ayun pinapalitan natin. Yung 22 ohms pala, na 22 ohms na 1/4. Yung katulad nito. Tapos, yung 33 ohms na 3 watts. Na wala tayong ganito. Pinalit natin yung blocky na yan, no? Mas matibay pa nga yan eh. Ang importante, mapagana mo siya. Yan, tapos binaba natin yung bias niya. Binaba natin sa mga taas. Umiinit yung kwan eh. Mainit yung output transistor. Madalang na lang tayo makagawa ng ganito, mga unit. Actually, first time ko nga makagawa ng itong klaseng unit eh. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo, ha. And then, dahil lumabot ko sa part ng video natin na ito, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, silik mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. God bless and then peace atin lahat.